Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 verses 16 hanggang 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. The believer's need for the Word. Isa sa katanungan ko noon sa aking isipan, kung ika'y naging Christian na, bakit pa kailangang mag-aral ka ng salita ng Diyos? Natuklasan ko po na ang Christianity talaga po dapat nakasentro sa salita ng Diyos. At kahapon po pinaliwanag ko sa inyo yung dalawang importanteng katotohanan. Dapat maintindihan natin kung ano ang ginawa sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. At kung ano yung ginagawa ngayon ng Holy Spirit sa ating mga buhay sa pamamagitan ng kanyang salita. Kasi kung hindi po natin maiintindihan yon, akala natin ang Christianity ay isang pagsama lamang sa grupo o isang activity lamang o di naman kaya parang responsibilidad lang na dapat nating gawin. Tatapatin ko po kayo, sa isang Kristiyano, dapat mahalaga ang salita ng Diyos. Doon nakasalalay ang kanyang Christian experience. Kaya makakita kayo ng maraming Kristiyano na hindi matatag sa buhay. Isa lang po ang dahilan yan. Mababaw sila sa salita ng Diyos. Kaya ako po'y naniniwala na every believer, dapat po ay pakanasain natin ang salita ng Diyos na parang pagkain. At dapat ma-develop po sa atin yan kasi marami pong nagagawa ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kung babasahin ko po sa inyo sa Amplified Bible yung 2 Timothy chapter 3 verse 16, ganito po ang sinasabi. Every scripture is God-breathed. Ibig sabihin given by His inspiration and profitable for instruction, for reproof and conviction of sin, for correction of error and discipline in obedience, for training in righteousness, in holy living, in conformity to God's will in thought, purpose, and action. So isa-isahin natin. Bakit kailangan natin ang salita ng Diyos? Unang-una, we need instruction. Alam niyo po, ang Greek word po ng salitang instruction, ang kahulugan po ay doctrine. Ibig sabihin, sa mundong ito, dapat alam natin yung mga katotohanang tiyak at sigurado. Hindi tayo basa-basa lang naniniwala. Tandaan natin ang sabi sa Psalm 119 verse 89, forever, O Lord, your word is settled in heaven. So fix po ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng salita ng Diyos na si Jesus lamang ang tagapagligtas, wala nang ibang tagapagligtas. At ganun po tayo. Habang may sinasabi ang Biblia, ay dun po lamang tayo sa katotohanan. Kaya nga po ang Holy Spirit, naniniwala po ako na hindi niya kukontrahin ang Biblia. Kasi sabi po sa John chapter 16 verse 13, He will guide you into all truth. Kaya tandaan niyo po, mahalaga po yung doctrine. At huwag po kayong matakot sa salitang doctrine. Ang ibig sabihin lamang po niyan ay instruction. Kailangan nating matutunan yung mga katotohanang fixed na dahil sinabi ng Biblia. Pangalawa, sa buhay na ito, we need rebuke. Ano po yung salitang rebuke? Strong disapproval. Pero may mahalaga pang kahulugan yan. Ang salitang rebuke ay kumakatawan din sa salitang reproof or conviction of sin. So, mapapansin nyo, ang Holy Spirit, He will convict the world of guilt in regard to sin, righteousness, and judgment. So, ganun pala ang trabaho ng Holy Spirit. Nagko-convict both sa believers at sa unbelievers. Pero alam niyo po, napakahalaga po na yung salita rin pong rebuke, ang ibig sabihin niyan, to value. So, hindi lamang tinuturo sa atin ng Holy Spirit sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung ano yung mali. Tinuturo rin ng salita ng Diyos kung ano yung dapat pahalagahan natin sa buhay na ito. Kaya maintindihan ninyo, may mga instruction, may mga direction na binibigay sa atin ng Holy Spirit
through His Word na dapat pahalagahan natin. Katulad halimbawa ng pamilya, ng kalusugan, ano po. Pangatlong binabanggit dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, we need correction. Ano naman po ba ang ibig sabihin ng salitang correction? To straighten, ituwid, ano po? At yung salitang reformation, alam niyo po ba nanggaling yan sa salitang correction? Kaya sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, dapat daw po tayong mga manggagawa ng Diyos must correctly handle the word of truth. So, ibig sabihin, kailangan po ay lagi nating ilalagay yung ating pong pamumuhay at pangangaral sang-ayon po sa salita ng Diyos. Kaya alam niyo po, all throughout the church history, maraming pagtutuwid na nangyari. Ano po? Kasi marami pong dapat itama. Kaya alam niyo po, sa mundong ito, napakahalaga yung pagsasaliksik ng katotohanan. Kasi doon po nagaganap yung reformation o yung pagtutuwid sa buhay ng tao at maging sa ating pong mga simbahan. At alam niyo po, ang salita ng Diyos, para po yung sa panahon natin ito, Google Map, ano po, hindi ka maliligaw, ano po, kasi very specific po ang binibigay niyang instruction. Panghuli, binabanggit yan that we need training in righteousness sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ngayon, huwag po kayong matatakot doon po sa salitang discipline. Ano po? Pagka binanggit po yung salitang discipline sa Biblia, ang ibig sabihin po niyan ay child training. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 7, endure hardship as discipline. God is treating you as sons. So, ibig sabihin bilang mga anak ng Diyos, tuturuan tayo ng Diyos. Yung iba kasi, ang intindi nila sa salitang discipline, torture. Hindi po. Child training po. Hindi yung bibigyan ka ng Lord ng sakit para matuto ka. Hindi po ganun ang Diyos. Ano po? Ang pagtuturo niya sa atin ay katulad ng pagtuturo ng isang magulang sa anak. Ano po? Kaya yung salita pong discipline, ang ibig sabihin po niyan, child training. Sinasanay tayo ng Diyos sa tama. Ano po, halimbawa, nasanay tayo kumain sa kaliwa. Mahirap pong baguhin talaga yan. Tuturuan kang kumain sa kanan, talagang mag-a-adjust ka. Kaya hindi madali po yan. Kaya sabi, endure hardship as discipline. God is treating you as sons. So, maintindihan nyo sa buhay na ito, pagka nagkamali tayo, may mga consequences dahil tayo rin ang may kagagawan. Pero ang Diyos, tinutulungan niya tayo. Tinuturuan niya tayo para maging maayos ang ating buhay. Kaya ano po ang mga mahalagang attitude sa buhay? Unang-una, be teachable. Number 2, i-value mo kung ano yung mabuti at tama. Number 3, dapat patuloy kang magsaliksik. Tiyakin mo yung buhay mo at yung ipinapangaral mo sumasang-ayon sa salita ng Diyos. Panghuli, practice discipline. Kasi alam niyo po yung isang disciple, ang meaning po niyan ay disiplinadong tagasunod ng Panginoong Hesukristo. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.